karagdagang pribilehiyo bilang master ng kanilang floor. Ang floor na ito ay kilala bilang Platinum Floor, isang katulong. Ang sumalubong sa pagdating ng ating bida at agad siyang dinala sa floor na nakatalaga sa kanya kung saan may mga naghihintay na iba. Sa pagdating dito, medyo napagod si Zek nang makitang ang dami palang tao kahit pa isa siyang Pure Blood Awakener. Sinabihan siyang naghihintay si Decker sa kabilang kwarto. Nang hindi nagsasayang ng oras, pinuntahan siya ni Zek para malaman kung anong nangyayari. May gustong ipakita ang mayordomo sa kanyang amo. Sinurpresa niya ito ng isang pares ng mamahaling guwantes. Nauna niyang natanggap noong mag-awaken siya. Nakakuha na siya ng mga bagong guwantes, pero ngayon ay nakatuon ang pansin ni Zek sa isang bagong espada. Pinili niya ang kanyang talim na buong pusong sinuportahan ng mayordomo. Ang dukado ng Troy ay kilalang, malapit sa mga bulubundukin. Kaya naman, sagana sila sa dekalidad na bakal at mga bihasang, panday na napatunayan ng malaking tulong para sa mga dating estudyante. Gusto ni Decker na humanap ng isang panday para sa batang amo, pero pumayag si Zek na siya na ang bahala rito. Gusto niya silang makita ng personal at inutusan si Decker na mag-set ng appointment ng maaga. Ang pangalang Gareth Albert ay isang taong hindi pa narinig kahit ng mayordomo noon. Balak niyang kontakin ang taong ito para sa isang pagkikita sa lalong madaling panahon. Kasabay nito, pinaalalahanan niya si Zek na suriin ang mga dokumento bago magsimula ang kanyang unang klase bukas. Kinahapunan, abala si Zek sa pagbabasa ng mga tala nang may napansin siyang kakaiba. Ang Platinum Floor ay nakareserba para sa kanya para masubukan niya ang kanyang mga bagong Draconian skill at matulungan itong lumago. Isang katulong ang lumapit para ipaalam sa batang amo na nagpadala si Rena ng imbitasyon para maghapunan. Nagulat si Zek nang marinig ito at nagpa siyang puntahan siya. Pagdating niya sa floor nito, medyo naguluhan siya dahil tila naghanda ng husto si Rena o kung anuman. Sinalubong siya nito at humingi ng paumanhin sa kakaibang setup ng kanilang hapunan. Hindi ito pinansin ni Zek at naupo na lang. Nagpa siya muna siyang kumain bago makipag-usap. Habang pinagmamasdan siya sa tapat ng lamesa, napansin ni Zek na gumagamit siya ng aura sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan kahit pa nasa ganitong sitwasyon sila. Inisip niya kung nakatuon ba ang pansin nito sa pagiging isang Purple Knight na maaaring magpaliwanag kung bakit ang kanyang galing sa espada ay umabot na sa limitasyon. Para sa kanya, sayang ang potensyal nito. Pagkatapos kumain, pagod at gulat si Zek dahil mas marami pang nakain ng babae kaysa sa kanya. Dahil busog na, gusto na niyang pag-usapan ng pakay niya. Inalok ni Rena kay Zek ang buong suporta ng pamilyang Tarin. Inisip ni Zek na baka may hindi lang pagkakaunawaan at ipinaalala sa kanya na pareho silang mga Pure Blood Awakener. Sumagot naman ang babae at sinabing si Zek ang nagkakamali, bilang isang Pure Blood, marami silang pribilehiyong pwedeng tamasahin, kabilang na ang mga Platinum Floor sa lugar na ito. Gayunpaman, hindi rin sila nakakakuha ng bentahe pagdating sa paglago ng kanilang kakayahan. Ang daan-daang taon ng kaalamang akademiko at praktikal ay nakatago sa napakagandang akademyang ito. At nariyan din ang mga personal instructor para gabayan ka at paunlarin ang iyong mga kakayahan. Kung wala ang mga ito, siguradong mapag-iiwanan ka. Naniniwala si Rena na talagang kailangan ng suporta ng pamilya. Binigay niyang halimbawa si Abel Decker, isang lalaki na siya ang pinakamalakas sa buong pamilya at ang pinakabatang nakakuha ng titulong White Knight. Sa antas niya ngayon, isa siya sa pinakamalalakas na Black Knight at pati siya, nakakuha ng suporta mula sa pamilya Zima. Kahit hindi pa nagpapaliwanag ang pinuno ng pamilya Turon kung bakit, ang mga utos niya ay absolute at dapat sundin. Gusto niyang ibigay ang suporta ng pamilya Turon kay Zek. Paulit-ulit na iginiit ni Rena ang panig niya, pero kalmado lang na tumanggi ang bida natin. Nagulat siya dahil hindi niya talaga maintindihan kung bakit parang lugi pa si Zek sa alok na to. Tumayo si Zek mula sa upuan niya at tumalikod para umalis, sabay sabing wala siyang interes sa mga ganyang bagay kahit ano pa ang posisyon niya. Bilang pasasalamat sa libreng pagkain, nagbigay siya ng isang payo. Ipinaliwanag ni Zek na masyadong malakas ang espada nito. Tingin niya, baka dahil ito sa bigat ng pangalang dinadala niya. Suhestiyo ni Zek, ang pinakamalakas niyang sandata ay ang pagiging flexible. Madaling makibagay ang katawan niya, kaya pinayuhan niya itong huwag direktang sumugod ng harapan sa mga kalaban. Sa halip, dapat niyang gamitin ang malalambot niyang galaw para iligaw ang kalaban bago magpakawala ng isang saktong atake. Naniniwala si Zek na kapag nagawa niya to, siguradong mas magiging malakas pa siya kaysa sa dati. Pagkatapos noon, iniwan na niya ang dalagang frustrated na frustrated. Gusto sana niyang gamitin ang tradisyonal na lakas ng kanilang pamilya. Pero kahit ganoon, hindi maikakaila ni Ren na may punto ang mga sinabi ni Zek. Palagi niyang sinusubukang maging karapat-dapat sa pangalan niya, kaya naman malaki ang naging impluwensya nito sa estilo niya sa pag-iispada. Noong bata pa si Ren at tinitingala bilang isang henyo, wala man lang naglakas loob na bigyan siya ng payo. Dahil sa pakikipag-usap na to, nagbago ang tingin niya kay Zek bilang tao.
Samantala sa isip ni Zek, napagtanto niya kung gaano siya kalakas dahil sa mga bago niyang skills. Biruin mo, kahit isang buong gabi ng training, hindi siya natinag kanina. Grabe, parang wala nang katapusan ang stamina ng lalaking to. Baka mas tumagal pa siya kaysa sa itatagal ng mundo. Sa dati niyang buhay, ang lugar na to ay parang impyerno para sa kanya. Pero ngayong gising na ang tunay niyang lakas, relax na lang siya rito. Ninanamnam ni Zek ang kapayapaang hindi nabibili ng pera. Habang may ginagawa siya, bigla siyang nilapitan ng kinatawan ng pamilya Zima. Si Owen ang ikatlong anak ng pamilya, at eksperto siya sa pagmamanipula ng tao. Noong nakaraang buhay niya, binablackmail at tinatakot lang ni Owen ang bida natin. Ang nakakatuwa pa, inimbita niya si Zek sa isang hapunan, pero diretsahan siyang binasted nito. Nakakapagtaka na masyadong mabait si Owen sa buhay na to. Doon na-realize ni Zek kung anong imbitasyon ang tinutukoy nito. Tinanong ni Owen kung bakit hindi siya sumasagot, pero malamig lang na sumagot si Zek na wala siyang paki sa taong to. Dahil sa pambabastos niya, nakuha niya ang atensyon ng kaibigan ni Owen na inakalang masyadong mayabang ang bata. Tinanong ni Zek kung sino ba siya sa akala niya, dahil wala talaga siyang balak na kilalanin ang lalaking to. Kaya umalis na lang siya, dahil alam niyang gusto lang magpabida ng hambog na to para sumipsip kay Owen. Pero laking gulat niya nang biglang sumugod ang duwag na to ng patalikod. Nasangga ni Zek ang atake kahit may aura pa ito. Sumigaw si Durban at ipinagyabang na siya ang pinakamalakas sa lahat. Sus, pinakamalakas na ref siguro. Tinawanan lang ng bunsong Drac ang kayabangan niya. Dahil ang taong to ay hindi naman knight, hamak na kadet lang siya. Biglang sumugod si Zek ng napakabilis. Sinuntok niya ang tiyan ng lalaki gamit ang isang hook na singlakas ng suntok ni Mike Tyson. Bumagsak ang loko sa sahig, habang tuwang-tuwa namang hinamon ni Zek ang susunod na miyembro ng pamilya Zima na lumaban. Lumapit sa kanya si Owen at sinabing hindi siya bibilib sa mga pakul na hamon ni Zek tungkol sa sarili nitong lakas. Para kay Zek, para lang silang mga payaso sa serko. Ngayon naman, silipin natin ang kalakaran sa loob ng Drac Academy. Nahahati ito sa dalawang klase. Una ang normal class, kung saan tinuturuan ang mga walang masyadong talent. Malalagpasan lang ang klaseng to sa pamamagitan ng matinding sipag at disiplina. Ang pangalawa naman ay ang special class, kung saan pwedeng pumili ang mga cadet ng sarili nilang subjects bukod sa basic program. Dito sa academy, lahat ng mga bigatin at mga elite ay nagtitipon-tipon sa special class. Kaya naman, may mga inaasahan din si Zek kung sino-sino ang makakasama niya rito. Pero wala namang kapanapanabik sa kanila, dahil halos lahat sila ay dati na niyang kakilala noong nursery pa lang siya. Nagbiro pa siya na hindi naman ito special class, kundi mukhang daycare center lang. Nagsimula na ang klase, at masayang ipinakilala ng instructor sa podium ang isang napaka-espesyal na panauhin ngayong araw. Walang iba kundi ang taong ito. Ang misteryosong lalaking ito ay ang dating Commander-in-Chief ng Imperyo noong nakalipas na 2 dekada. Siya rin ang mismong tao na responsable sa pagpigil ng invasion gamit ang kanyang perpektong estratehiya. Malugod na tinanggap ni Dinoah Draket ang lalaking nagpapatakbo ng buong palabas dito sa akademya. Kilala bilang bayani ng digmaan, si Howard ay tinitingala bilang simbolo ng pag-asa at pinupuri ng lahat. Siya ang naging pamantayan pagdating sa taktika, pero sa totoo lang, mas madilim pa sa inaakala ang katotohanan. Nakaligtas lang siya dahil sa mga impormasyong ibinenta niya sa mga kaaway para sa sarili niyang kapakanan. Sa madaling salita, isa lang siyang maswerteng taksil na nabuhay para magpakasasa sa peking dangal. Galit na galit si Zek sa kanya at sinasabing siya ang dahilan kung bakit ito napatalsik sa akademya. Dahil walang mapuntahan, umalis si Zekera at napadpad sa duchy ng Troy. Doon, nahuli siya ng mga slave merchant at ibinenta sa kartel sa Timog. Ang pagkatao ng lalaking ito ay nakabaon sa isang masakit na alaala para sa ating bida. Tandaan niyo to. Siguradong gaganti ang bida natin sa matandang matabang yan balang araw. Patapos na ang talumpati ng dean, at ang professor naman ang papalit para sa kanyang mga klase. Pinapapunta na agad ang mga kadet sa arena para sa kanilang indoor training. Sa loob ng arena, naguguluhan si Zek dahil kailangan niyang pag-aralan ang mga basic ng dragon slaying. Sa dati niyang buhay, hindi siya marunong gumamit ng aura, kaya nasayang lang ang 2 buong taon niya. Karaniwan ay inaabot ng 3 buwan ng isang normal na tao para magawa to. At heto na, dumating na ang instructor. Ipinakilala niya ang sarili bilang ang Pink Knight na si Andre Draket, na naatasang magturo ng mga basic. Dismayado ang mga estudyante dahil wala silang alam tungkol sa kanya, pero nagulat si Zek nang marinig ang pangalan nito. Naalala niya na si Andre ay hindi isang pure-blood awakener, pero nagawa nitong makapagtapos. Hinangaan siya bilang isang top student sa Valhalla. Hindi siya tunay na kapamilya. Sobrang tindi ng talent niya, kaya naman nakuha niya ang apelidong Draket. Ang lalaking ito, yung tipo na sasabihan ka ng girlfriend mo na, "Huwag kang mag-alala, wala yan." Inamin ni Zek na magkakaiba ang level ng mga professor sa mga special class. Pero ang lalaking ito ay kilala sa pagkakaroon ng masungit na ugali. Pinatatahimik na ni Andre ang lahat. Inutusan niya ang mga kadet na hugutin ang kanilang mga espada para maghanda.
Biglang napatingin ang kanyang mga mata. Sobrang laki ng espada ni Zek kumpara sa iba. Ipinakita ni Zek na kaya niya itong kontrolin. Gamit ang kanyang malamig na tingin, inutusan ni Andre si Zek na pumasok sa gitna ng arena. Tingin niya ay masyadong mayabang ang bata dahil pumili ito ng espadang hindi naman bagay sa laki ng katawan nito. Puro lang yan salita ng professor, pero ang totoo, ito talaga ang gustong mangyari ni Zek. Kaya niya pinili ang espadang yan. Nagmalaki pa siya na kaya niyang talunin ang instructor. Isang matinding hamon yon na nagpagalit kay Andre. Sobrang bigat ng tensyon sa paligid. Agad na nag-activate ang mental defense ng system para kayanin ng ating bida ang sitwasyon. Dahil game na game, naghanda na rin si Andre na hugutin ang kanyang espada para sa isang practical lesson. Ito ang hinihintay ni Zek. Nagbigay ang instructor ng isang kondisyon para manalo si Zek. Kapag natalo siya, babaliwalain niya ang mga sinabi nito at hahayaan si Zek na gawin ang lahat ng gusto niya. Nagbigay ng palugit ang instructor at sinabing magiging malambot siya at hindi gagamit ng aura. Pabor na pabor to kay Zek. Kumpiyansa siya dahil alam niya ang kahinaan ng lalaking ito. Dahil nakabantay ang kanyang mapagmatyag na kapatid, ayaw ni Zek na kumuha ng masyadong maraming atensyon. Ang plano niya ay hiwain lang ng bahagya ang uniform ni Andre bago magkunwaring talo na siya. Nagsimula ang laban nang biglang umatake si Zek ng mabilis papunta sa leeg ng kanyang professor. Pero nagawa itong ilaga ni Andre, na nagpapakita ng galing ng isang Blue Knight. Umatake si Zek mula sa lahat ng direksyon, pero bawat galaw niya ay agad na nasasangga ng professor. Tulala ang mga kadet habang pinapanood ang Knight na sinasangga ang mga atake sa loob ng 30 minuto. Dito makikita kung gaano talaga kagaling ang isang Pure Blood Awakener mula sa pamilya Draket. Kung ikukumpara, sinamantala ni Zek ang mahinang stamina ni Andre laban sa kanya. Pagdating naman sa kanyang aura, ang pagpapalakas ng aura, na tipikal sa mga Drake ay kilala dahil sa pagiging kakaiba nito. Kailangan itong naka-activate habang nagsasanay at sa lahat ng uri ng pang-araw-araw na gawain. Kahit natutulog, dapat ay hindi ito maiba sa natural na pangangailangan ng paghinga, kaya sa sitwasyong ito, dahil sanay na sanay si Andre na panatilihin ang kanyang aura, hindi siya komportable at nagiging sobrang hina kapag tinatanggal niya ito. Ito ang tanging dahilan kung bakit nakakalamang si Zek sa kanyang guro. Muling idiniplekta ni Andre ang espada ng kadete pero hindi sumuko si Zek. Ayaw niyang matalo ng ganoon lang. Sinasabi ng kanyang ego na dapat mapilitan ang kanyang kalaban na gamitin ang aura nito. Binago niya ang kanyang estratehiya mula sa paggawa ng siwang patungo sa ibang paraan. Isang paraan na pipilit kay Andre na gamitin ang kanyang aura anuman ang mangyari. Sa madaling salita, isang matinding sitwasyon. Humaging siya sa sahig, pero sa pagkakataong ito, mabilis siyang sumugod pasulong ng may bilis. Na hindi ka panipaniwala. Ito ang pag-activate ng skill na quick step. Nagulat si Andre sa mga paggalaw na kasing bilis ng kidlat ng kadete. Inaatake siya mula sa blind spot. Kaya ginamit ni Zek ang isang critical strike para ibuhos ang lahat. Sa iisang atakang iyon, habang nagtataka pa rin si Andre kung paanong ang isang kadete ay makakagawa ng ganoong advanced na skill, lumingon siya para harapin si Zek. Naglabas siya ng kaunting aura sa kanyang mga paa, dahilan para maiwasan ang sunod-sunod na mabilis na atake. Nang hindi nag-aaksaya ng panahon, ginamit ni Andre ang Sky Slice at pinatalsik ang kadete. Napakalakas ng atakang iyon hanggang sa nabasag ang espada ni Zek at sapat ang naging sugat niya para gumana ang kanyang healing factor. Sa kabila ng bugbog niyang katawan, bumagsak siya sa arena habang ibinabalik ni Andre ang kanyang espada sa kaluban at tumalikod ng may inis. Opisyal niyang inanunsyo na si Zek ay exempted na sa klase at nagtanong kung mayroon pa bang katulad niya na handang sumubok. Dahil takot na takot silang lahat sa nangyari kay Zek, wala man lang nangahas na magsalita laban sa kanyang galit. Mula sa sandaling iyon, nagpatuloy ang klase para sa lahat, maliban sa ating bida na nagpapahinga sa kama ng ospital at hinahangaan. Ang kanyang ginawa laban kay Andre kanina. Nabigo ang plano niyang hiwain ang uniforme nito, pero sa halip, napilit niya si Andre na gamitin ang aura nito, kaya kinilala nito ang kakayahan ng bata. Magandang resulta ito dahil napahiya ang kanyang guro sa laban. Gayunpaman, ang huling atake na ginamit ni Andre ay ang pinaka-basic na galaw sa Dragon Slaughtering Arts. Maaaring basic technique lang ang Sky Slice, pero lalo itong pinalakas ng kapangyarihan ng isang Blue Knight na nagresulta sa isang halimaw na lakas. Pero masaya si Zek na nakasabay siya sa isang Blue Knight at kumpiyansa siyang nasa ganoong level siya dahil sa kanyang stamina at walang hanggang paggaling. Pero ang dalawang bagay na ito ay hindi sapat para sa buhay na puno ng kalayaan. Kailangan niya ng tunay na kalayaan na magmumula lamang sa isang napakalakas na puwersa, ang uri ng kapangyarihan na gagawa sa kanya na hindi tinatabla ng lakas ng kanyang mga nakakataas. Habang malalim ang kanyang iniisip, isang lasenggo ang lumapit sa bata, at nalamang ito ang bunsong anak ng pamilyang Drake. Nagulat ang ating bida nang makita ang mukha ng
Ugok na ito dahil lasenggo ang huling bagay na aasahan mong makikita sa isang medical room, hindi lamang. Hindi niya naramdaman ang presensya ng taong ito, kundi nagsalita pa ito ng napakasamang bagay tungkol sa pinuno ng pamilyang Drake. Sinubukan ni Zek na itanong ang pagkakakilanlan nito, pero abala ang lasenggong ito sa paglaklak pa ng alak. Interesadong-interesado ang lalaki na tanungin ang bata tungkol sa nakakagulat nitong kakayahan sa pag-regenerate, matapos ang lahat, kakasurvive lang niya sa isang malalang internal injury sa kanyang katawan. Sinuri ng sistem ang sitwasyon at inactivate ang mental defense para sa kanya. Tumangging kumilos si Zek dahil alam na alam niyang walang nakakaalam sa kanyang healing skills sa akademya. Nagkunwari siyang walang alam na nagtulak sa lalaki na magseryoso habang sinusubukan nitong atakihin ang bata. Iniwasan ni Zek ang palm strike nito na sapat ang talas para hiwain ang kama. Dahil dito, napaisip siya kung ang lalaking ito ba ay isang uri ng assassin. Ginamit ni Zek ang sapin ng kama para bulagin ang baliw at nakaramdam ng matinding panganib, kaya naman inactivate niya ang lahat ng kanyang skills para sa isang todo-kayang atake. Kahit nabulag at tila walang malay. Madaling nasalo ng lalaki ang espada ng bata at pinuri ang kakayahan nitong mabilis na mag-adjust. Agad na umatras si Zek. Nang may kaba at nagtaka kung ano ang ibig nitong sabihin sa pagiging mersenarya. Inisip niya na baka may alam ang misteryosong lalaki tungkol sa kanyang nakaraan. Nang makakita ng isang Drake tulad ni Zek na itinatapon ang espada at inuuna ang sariling buhay, naniwala ang lalaki na mas bagay siyang maging isang mersenarya kaysa sa isang knight. Sa wakas ay naintindihan na ng ating bida ang kanyang mga salita at ang pakiramdam na nararamdaman niya mula sa misteryosong lalaki ay nagpapatunay nito. Ang agwat ng lakas sa pagitan nila ay sobrang laki na kayang-kaya ng lalaki na. Sisiw lang sa kanya na patayin si Zek, yun ang pakay niya. Sa tingin ng bida natin, malamang nakasing level na niya ang isang Red Knight. Itinuro ng lalaki ang mabigat niyang claymore, at inakalang pinulot lang ito ng bata sa bodega ng base. Nagtataka siya kung bakit si Zek, sa kabila ng nakakamanghang talentong to, ay sinasayang lang ang galing niya sa paggamit ng ganyang sandata. Sigurado na ang bida na mas malakas pa talaga ang lalaking to. Pero biglang sumulpot si Andre na hinahanap. Ang misteryosong lalaki. Nabigla si Zek nang tawagin nito ang hardinero na si Dexter. Hindi makapaniwala si Zek habang nagtataka naman si Dexter kung paano siya nahanap ni Andre. Naalala ng night na nakita niya si Dexter sa training hall kanina lang. Inutusan niya si Zek na umalis na kung magaling na ang mga sugat nito, kaya naman sinubukan ng bida nating umalis ng pautal-utal. Pero pinigilan siya ni Dexter at inalok ang bata na pumunta sa Western Greenhouse ng Academy. Kung gusto niyang matuto ng isang bagay na kapakipakinabang. Natahimik ang lahat sandali, pero mayabang na tumanggi si Zek, at lumayas sa kwarto. Nainis si Dexter pero biglang nakaramdam ng pangungulila, dahil ganyan na ganyan din ang kayabangan ng tatay ni Zek noon. Dahil hindi na uto-uto si Zek, mabilis niyang naintindihan ang sitwasyon at naisip na kung ang hardinerong to ay may lakas ng loob na banggitin ang pangalan ni Arthur, ang pinuno ng pamilya, nang ganoon-ganoon lang, siguradong siya ang taong nag-iisang tumanggap kay Andre bilang estudyante sa buong buhay niya. Ang Duke ng Drake, ang knight na si Gael, ay isa rin sa mga knight na kayang gumamit ng martial force. Ang baliw na to, mag-isang kinalaban ang buong kaharian. Pero bigla na lang siyang nawala matapos maging usap-usapan ng lahat. Kaya naman hindi akalain ni Zek na namumuhay lang siya ng tahimik sa academy. Sa tingin niya, baka kaya nandito rin si Andre ay dahil kay Dexter. Iniisip niya kung nakuha ba ni Dexter ang titulong Duke dahil sa nakakatakot niyang lakas o kung ano paman. Naalala niyang may balibalita na naging Black Knight lang ang baliw na to dahil lang adik siya sa kulay itim. Hindi siya makapaniwala, at kahit sigurado siyang interesado ang Duke sa kanya ngayon, wala siyang paki dahil hindi lang basta-bastang leksyon ang habol niya. Uhaw siya sa kapangyarihan at gusto niyang matutunan man lang ang sikretong teknik ng lalaki kung magiging disipulo siya ni Dexter. Ngumiti si Zek at nagpa siyang gawing determinasyon ang kanyang interes at paghahangad. Samantala sa Magic Academy, pautal-utal na nagtuturo si Professor Fanon sa kanyang klase at nagtanong kung may gusto bang magtanong. Pero ang buong klase, bagsak na at natutulog na sa sobrang inip na medyo nakaka-down para sa professor. Itinuloy pa rin niya ang lecture, pero biglang itinaas ng bida natin ang kamay niya at nagtanong tungkol sa Law of Mana Energy Transfer na kababanggit lang ng professor. Biglang nabuhayan si Fanon, at nag-iba ang aura niya dahil ngayon lang uli may nagtanong sa kanya. Hinay-hinay niyang ipinaliwanag ang lahat. Noong matapos ang klase, nagrereklamo ang ibang estudyante kung bakit pa ba itinuturo ang magic theory, habang ang iba naman, ang turing lang dito ay oras ng tulugan. Pero ibang-iba ang tingin ni Zek sa klase dahil madali lang niyang naintindihan ng lahat. Sigurado siyang napakahusay ng professor na to. Pinatigil siya ni Fanon, at inamin ang nararamdaman niya.
Sabi niya, sobrang saya niya na sa wakas ay may naipaliwanag siyang mabuti sa isang estudyanteng interesado matapos ang mahabang panahon, kaya naman, inalok niya ang bida na huwag mag-atubiling magtanong sa kanya kahit tungkol sa ano, kung may hindi siya maintindihan o kung may gusto siyang malaman. Nahihiya pa niyang binanggit na siya ay isang dating estudyante ng Magic University ng Delphois. Kaya naman, marami siyang alam na impormasyon. Nagulat dito si Zek dahil hindi niya inaakalang galing pala sa Delphois ang professor, ang bansang pinagmulan mismo ng magic. Tinanggap niya ang alok ni Fanon dahil alam niyang malaking tulong ang mapalapit sa isang mahusay na mage. Naniniwala siya na ang mga mage na magaling sa math ay karaniwang malalim mag-isip. Kaya naman, mas gusto niyang makasama ang ganitong tao kaysa sa isang knight na nakakasakal kasama. Umaasa siyang magiging kapaki-pakinabang ang professor sa hinaharap. Pagkalabas ni Zek sa academy, nakita niya si Dexter at napansing ubos na agad ang pasensya nito matapos lang ang isang linggo. Tinanong ni Dexter kung tapos na ba ang klase, at bago pa makasagot ang bida natin, pinutol na niya ito at tinanong kung bakit hindi man lang siya nagpakita sa greenhouse. Akala ni Dexter na nakuha ni Zek ang ibig niyang sabihin noong sinabi niyang may ituturo siyang kapaki-pakinabang, pero inulit lang ni Zek ang sinabi niya at nilinaw na wala siyang interes. Nainis si Dexter at nagsimulang mag-alboroto na parang isang bata. Pero sinabi ni Zek na alam niyang hindi ordinaryong tao si Dexter, kaya lang, busy talaga siya sa sarili niyang training kaya mahihirapan siya. Naintindihan naman ni Dexter ang punto niya, pero bigla itong nagbago ng isip at sa isang kisap mata lang ay napunta na siya sa likod ni Zek. Hindi na nakakilos ang bida natin at bigla na lang siyang madaling napatumba si Zek ng night ng hangin, matapos ang ilang sandali, nagkamalay na rin siya sa wakas. Hindi pa rin siya makapaniwalang ganoon siya kadaling napatulog. Samantala, si Dexter naman, buryong-buryo na sa kahihintay. Napansin ni Zek na nandoon na siya sa greenhouse ng Hell West. Tinanong siya ni Dexter kung gising na ba siya sa wakas. Giit ni Zek, isa itong harap-harapang pagdukot, pero ang kampanteng lalaki. Sumang-ayon lang sa kanya ng walang kagatol-gatol. Buong yabang niyang inamin na interesado siya sa ating bida. At dahil hindi na niya ito sinusubukang itago, akala ni Zek ay wala lang itong pasensya. Pero determinado pa rin ang bata kaya sinubukan niyang tumakas gamit ang kanyang mabilis na hakbang. Akala niya, hindi ito ang tamang pagkakataon, pero laking gulat ng bata nang biglang sumulpot si Dexter sa mismong harapan niya. Sinubukan ulit tumakas ni Zek, pero bigo pa rin siya, dahil sobrang bilis siyang nahabol ni Dexter. Ayaw ni Zek na minamaliit lang siya. Kaya naman, sinubukan niyang asarin ang lalaki at tinanong siya. Bakit ba atat na atat sa kanya si Dexter? Ipinaalala sa kanya ng lalaki ang tungkol sa kanyang nakakabaliw na kakayahang magpagaling. Napangiti si Zek dahil naintindihan na niya ang dahilan. Hinamon niya ang lalaki na pilitin siyang sumagot kung kaya nito. Bigla na lang naglaho si Dexter. Nagtataka si Zek kung ano ang binabalak nito nang bigla na lang siyang hinataw ng isang espada. Nasalo niya ito at napaisip kung ano ba talagang gustong mangyari ni Dexter. Dito na pumorma ng pang-atake si Zek. Kinuwestiyon niya ang mga ginagawa ni Dexter, pero sumulpot ang misteryosong lalaki at ipinaalala kay Zek na siya naman ang unang nanghamon, mukhang nababagot na ang lalaki, kaya nag-alok siya ng isang pustahan. Hinamon ni Dexter ang bata. Masayad man lang kahit dulo ng damit niya kung gusto nitong matupad ang kanyang hiling. Sa isang nakakatakot na mukha, iginiit ng lalaki na dapat malaman niya ang lahat ng itinatago ni Zek kapag natalo ito sa hamon. Matapos ang 3 oras na walang tigil na bakbakan, nagsimulang magduda si Dexter sa tibay ng batang ito. Nalaman ng lalaki na hindi lang basta lakas at tibay ang meron si Zek, may kakayahan din siyang magpagaling at bumalik sa dati ng walang limitasyon, kaya hindi siya matalo-talo. Gumapang pabalik ang ating bida. Nang hindi nagsasayang ng oras, ginamit niya ang kanyang healing skill at walang hanggang stamina para ituloy ang laban. Kaya niyang gawin ito buong araw. Pero inamin niya sa sarili na kahit ang ganitong skills ay hindi sapat para manalo siya. Dito na niya naalala ang kanyang dragon power na tila masyadong delikado, hindi pa niya ito nagagamit kahit kailan. Tingin ni Zek, ito na ang tamang oras para gamitin ang ganoong lakas laban sa isang Black Knight. Agad na nagbago ang kanyang tingin. Naghanda siyang umatake muli at ituloy ang laban. Napansin ni Dexter ang kanyang nanlalamig na mga mata at lalong na-excite. Ganito dapat ang isang laban. Nagsimulang maglabas ng kulay lilang aura ang bida natin at ginamit ang kanyang mabilis na hakbang. Sumugod siya ng mabilis para makatama, pero tila nababasa lang ni Dexter ang bawat galaw niya. Inamin niyang mas mabilis ang bata ngayon kaysa dati, pero wala pa rin itong binatbat sa mga dati niyang nakalaban. Gayunpaman, nakita niya ang matinding galit sa mga mata ng bida na higit pa sa kahit anong tibay ng loob. Natuwa ang lalaki kaya nagpasya siyang gamitin ang sarili niyang aura. Bigla namang inactivate ng bida ang kanyang dragon power. Nabigla si Dexter. Nagawa niyang baliin ang espada ni Zek at naitulak ito pabalik, pero baka sa kanya ang pagkalito. Nagtaka siya sa nangyari. Ginamit niya ang alikabok sa paligid para magtago sa kanyang kalaban.
Inisip niya kung gumamit ba si Zek ng teknik para hindi siya makakita. Duda siya kung mahahanap pa siya ng bida natin. Sa kapal ng alikabok, imposible na iyon. Pero salamat sa mga mata ng dragon, natukoy ni Zek kung nasaan siya. Sinubukang umatake ng bida mula sa likuran, nakatama na sana siya sa wakas, pero biglang naglaho ang knight. Nagulat ang bida, sa tingin niya ay ito ang secret technique ng Duke sa paggalaw. Nagdulot ito ng malakas na bugso ng hangin. Dito na niya naintindihan kung bakit kilala si Dexter bilang Knight of the Wind. Habang nag-iisip siya, sumulpot ang lalaki sa likuran niya at nang walang kahirap-hirap, naglakad ito palapit sa kanya. Idineklara niyang tabla ang laban bago niya tuluyang pinatumba ang ating bida para tapusin ang bakbakan. Ipinakita ng sistem na ang naipong pagod ay lumampas na sa limitasyon dahil sa sobrang paggamit ng mga skill. Dahil dito, kailangang mamatay ang kanyang malay para sa sarili niyang kaligtasan, tuluyang nagdilim ang paningin ni Zek. Sinubukan niyang bumangon pero wala na siyang magawa, pagkalipas ng ilang oras, muli siyang nagkamalay. Nagising siya sa sarili niyang kwarto. Akala ng bida natin, malamang ay ang Duke ang nagdala sa kanya rito. Nanghihinayang siyang natalo siya, pero alam niyang wala talagang panama sa lakas ng isang Black Knight, kahit anong gawin niya, talo pa rin siya. Naalala ni Zek na paulit-ulit lang ang ginawa niyang atake sa pag-asang mapapababa niya ang depensa nito. Nakaalerto siya. Sa unang pagkakataon pa lang, agad siyang nag-iba ng anyo gamit ang kapangyarihan ng dragon. Ginamit niya ang kaniyang mga mata ng dragon para sa huling atake. Pero kahit anong gawin niya, hindi pa rin sapat ang lahat ng pagsisikap niya. Ang skill na ginamit ni Dexter sa dulo ay ang kaniyang sikretong tira. Nanghihinayang si Zek dahil nawalan siya ng malay at hindi ito lubos na nakita. Nangyari iyon dahil sa sobrang paggamit niya ng mga dragon skill, pero masaya pa rin siya na kahit papaano ay nasilayan niya ang sikretong galaw na iyon. Talagang nakakamangha ang nakakalulang bilis ni Dexter, lalo na't galing ito sa kanyang katawan na subok na sa matinding pagsasanay. Ito ang galaw na nagdala kay Andre sa napakataas na ranggo, kahit pamahina ang kaniyang stamina, labis ang panghihinayang ni Zek. Sayang at pinalampas niya ang pagkakataong iyon dahil gusto niya sanang makuha ito, pero kahit papaano ay kontento pa rin siya sa kinalabasan. Ang skill na Dragon Power ay sapat na para mapatigil at mapag-alinlangan kahit ang isang Black Knight sa loob ng isang saglit. Siguradong dudurugin nito ang kahit sinong mahinang kalaban na tatamaan nito. Biglang nakatanggap si Zek ng mensahe mula sa system. Chinek niya ang lahat at nalaman na tumaas na ang level ng kaniyang rapid steps. Umunlad din ang kaniyang kaluluwa dahil dito. Dahil dito, bukas na ang mga function ng kaniyang system. Pwede na niya itong i-unlock gamit ang kaniyang mga karma point. Nagulat siya nang makita ang mga option para i-unlock ang minimap, inventory, at quest book. Sa dami ng mga lumabas, dahan-dahang inunawa ni Zek ang bawat isa sa mga option na nasa harap niya. Inuna niyang bilhin ang inventory, tinulungan siya ng system na maunawaan na pwede siyang mag-imbak ng mga gamit sa loob nito. Pwede niya itong ilabas sa pamamagitan lang ng pag-iisip sa pangalan o anyo nito. Ipinaliwanag ng system ang lahat, kaya naman, ang ating bida ay pinili ang kaniyang espada bilang unang gamit na itatago. Dahil kaya niya itong i-activate sa isang isip lang, nilagyan niya muna ito ng enchantment. Isinave niya ito habang hawak ang kaniyang espada. Biglang naglaho ang claymore at lumitaw na sa loob ng inventory. Naintindihan na niya ang turo ng system kaya sinubukan niyang isipin ang kaniyang espada para ilabas uli ito. Agad na lumitaw ang claymore sa kaniyang mga kamay, higit pa sa inaasahan niya ang bilis ng subspace storage na ito. Naalala niya noong pilit siyang naghahanap ng ligtas na mapagtataguan para sa artifact na hawak niya sa dati niyang buhay. Nalaman niya na madali lang palakihin ang storage space gamit lang ang kaniyang mga karma point. Ang buong function na ito ay isa palang low-rank administrator skill. Sobrang nagulat ang ating bida sa nalaman. Napaisip siya kung ano pa kaya ang mga ma-unlock niya kapag narating na niya ang pagiging high-rank administrator. Alam niya na napakahalaga ng mga karma point, kaya magiging tanga siya kung gagamitin niya lang ito ng hindi nag-iisip. Nagdesisyon siyang baguhin ng kaunti ang kaniyang mga plano. Pero habang nag-iisip siya, biglang sumulpot si Dexter. Nagpaalam ang butler na papasok muna siya. Medyo nagulat si Zek pero pinatuloy niya rin ito para makapag-usap sila ng maayos. Sabi ng butler, may mensahe raw para sa ating bida. Sabi ng lalaki, maiintindihan daw ni Zek ang ibig sabihin ng mensaheng ito. Galing pala ito sa hardinerong si Dexter. Napangiti ang ating bida nang mapagtanto na hindi nasayang ang lahat ng pagod niya. Binasa niya ang imbitasyon. Tiniyak ni Dexter sa kaniya na pwede siyang bumalik kapag handa na siyang lumaban uli sa hamon. Tinawag itong draw ng lalaki bago siya tuluyang tinalo nito. Na-excite siya dahil alam niyang may pagkakataon pa siya. May isa pang ibinalita ang butler. Nahanap na raw niya ang kinaroroonan ng panday na binanggit ng ating bida. Nagtanong si Zek tungkol sa usapan nilang pagkikita, pero medyo nahihiyang sinabi ng butler na hindi ito natuloy. Hindi nangyari ang inaasahan dahil tumanggi ang panday na makipagkita kanino man. Huminto na rin daw ito sa paggawa ng mga sandata. Kinabukasan, pinuntahan ni Zek ang talyer ng panday na madalas niyang bisitahin sa dati niyang buhay.
Medyo natawa siya sa pangalan nito bago pumasok sa shop. Nagtanong siya kung may tao ba sa loob. Sa kaniyang nakaraang buhay, naalala ng ating bida na humawak siya ng espada na kilala sa tawag na Shard of Gram. Isa itong obra maestra na ginawa ni Galeon na nagsilbing kabayaran sa kaniya matapos niyang iligtas ang buhay nito noon. Naniniwala siya na karapat-dapat si Galeon sa titulong Soul Blacksmith dahil kaya nitong basahin ang kaluluwa ng kaniyang mga customer. Naalala ni Zek na hindi siya binigo ng panday sa dati niyang buhay sa paggawa ng isang perpektong sandata. Kaya ng espadang palitan ang ether ng aura. Dati, si Galeon ang itinuturing na pinakamagaling na panday sa buong mundo. Nadismaya si Zek nang makita itong lasing na lasing. Pinapalayas agad siya ni Galeon at sinabihang umalis na doon. Sabi nito, hindi raw ito shop para sa mga teenager. Alam ni Zek na talagang napakasama ng ugali ng taong ito. Hindi niya inasahan ang ganito kasungit na ugali mula sa isang maalamat na panday. Napaisip siya kung ano kaya ang mga pinagdaanan ni Galeon bago sila nagtagpo sa kaniyang nakaraang buhay. Nang walang pag-aalinlangan, binuhusan ni Zek ng isang timbang tubig ang lalaki. Mayabang nang umiti si Zek at nagtanong kung nagising na ba ito. Sa wakas, gising na rin siya. Humihingi si Zek ng sagot kung bakit siya tinanggihan nito kanina. Nahimasmasan na si Galeon at agad na nakilala ang ating bida. Agad siyang yumuko at humingi ng paumanhin sa kawalan niya ng respeto. Nagsimula siyang manginig sa takot at patuloy na. Paulit-ulit na humihingi ng dispensa. Pakiramdam niya, bilang isang hamak na panday, wala siyang silbi, at hindi niya kayang gumawa ng kahit anong. Maganda para sa iba, lalo na't hindi niya man lang magawa ang gusto niya para sa sarili niya. Kaya naman, itinigil muna niya ang pagtanggap ng mga order sa loob ng mahabang panahon. Nagulat si Zek na kahit pala ang isang sikat na panday ay dumaan din sa matinding krisis. Bigla niyang naalala na ang lalaking ito ay isa ng napakahusay na panday noong una silang magkita ni Galeon. Wala siyang nabanggit tungkol sa buhay niya noon, siguro dahil nahihiya siyang ikwento ang mga kabiguan niya, pero wala nang oras si Zek para maghintay. Habang tila nababaliw na si Galeon dahil sa kanyang krisis sa buhay, hinila siya ni Zek pabalik sa realidad. Humingi ng tawad ang panday dahil sa pag-uugali niya, pero tiniyak ni Zek na wala iyon at agad na nagutos na ipakita ang mga sandatang hindi niya nagawa ng maayos. Habang dinadala siya ng panday sa likuran, ang ating bida ay napagtantong wala siyang ibang magagawa kundi tulungan ang nadedepres na lalaking ito na mahanap ang tamang landas. Pagdating nila sa likod bahay, humingi ng paumanhin si Galeon dahil sa kalat, pero sinabi ni Zek na huwag itong alalahanin. Nagpasalamat si Galeon, kaya naman nagsimulang maglibot at tumingin-tingin si Zek. Habang sinusuri ang mga espada, binalaan siya ni Galeon na mag-ingat dahil lahat ng yon ay napakatalim pa rin. Patuloy sa pag-inspeksyon ang ating bida at nadiskubre na hindi naman talaga ito mga palpak, kundi kasing husay pa rin ng mga bagay na pinapanday niya noon. Gamit ang kanyang dragon eyes, kitang-kita ni Zek ang lahat, may napansin siya at tinanong ang panday kung may problema ba ito sa kanyang pugon. Nagulat si Galeon kung paano ito nalaman ni Zek, pero simpleng inutusan lang siya ni Zek na sumagot. Binanggit pa niya na gumagamit ang panday ng sarili niyang paraan sa pagtunaw ng metal, kaya niyang makita na pinaghahalo ni Galeon ang iba't ibang klase ng metal para makagawa ng materyales na mas magaan pero mas matibay. Walang kahirap-hirap na binali ni Zek ang isa sa mga palpak na espada at sinabing basura ang tibay nito. Ipinaliwanag niya na sa mga ganitong sitwasyon, ang tunay na problema ay ang mga dumi na hindi natanggal ng maayos habang pinapanday. Nabigla si Galeon nang makitang naintindihan agad ni Zek ang buong estilo niya sa pagpapanday sa isang iglap lang. Natukoy pa nito ang lahat ng malalaking problema at ang mga sanhi nito nang walang kahirap-hirap. May naisip si Galeon at tinawag si Zek. Gusto niyang humiling ng isang kakaibang bagay. Sa loob ng shop, tinanong ni Zek kung ano ang binabalak nito. Ipinakita ng panday ang isang blueprint at ibinunyag ang lahat ng kanyang sikreto nang walang pag-aalinlangan. Naalala ni Zek na ito ang parehong blueprint na ibinunyag ng lalaking ito sa kanyang nakaraang buhay, na kilala bilang Magic Furnace Blueprint. Ayaw itago ni Galeon ang kanyang mga sikreto sa taong nagligtas sa kanyang buhay, kaya naman ibinunyag niya ang plano. Naniniwala si Zek na magiging perpekto ang paraan ng pagtunaw gamit ito. Inasahan na ni Galeon na makikilala ito ng ating bida. Nagtaka si Zek kung bakit hindi niya ito ginagawa gayong nasa kanya na ang plano. Ipinaliwanag ni Galeon na kulang siya sa pinakaimportanteng bagay. Pero ang bayad para sa serbisyo ng Magic Tower ay nagkakahalaga ng 10,000 gintong barya. Ang isang ordinaryong pamilya ay gumagastos lamang ng 10 gintong barya sa isang buwan, ibig sabihin, 1,000 beses itong mas malaki. Sa wakas ay naintindihan na ni Zek kung bakit inabot ng 10 taon bago ito nagtagumpay. Inamin niya na talagang nakakalula ang presyo. Dahil ang ating bida ay isang Drake at isang pure-blooded Awakener, umaasa si Galeon na matutulungan siya ni Zek. Kapalit nito, handa siyang gawin ang lahat ng ipapagawa ni Zek ng libre habang buhay. Nag-isip si Zek at naisip na halos imposible ang hiling na ito dahil hindi naman siya ang guardian knight ng pamilya.
Kaya naman, wala siyang paraan para makalikom ng ganoon kalaking halaga, kahit pa isa siyang pure blood. Kailangan niya ang gram, ang espada ng Radiance, kaya naman, humanap siya ng solusyon. Alam ni Zek na isa itong problema. Tungkol sa mga batas ng enerhiya ng mana, bigla siyang nagkaroon ng napakagandang ideya at tinanggap ang healing. Kinuha ni Zek ang blueprint, pero hindi pa rin makapaniwala si Galeon. Tiniyak ng ating bida na may kilala siyang mage. Sasabihan niya si Galeon kapag may nangyari na. Bago umalis, inutusan ni Zek ang panday na itigil na ang pag-inom ng alak. Lumuhod ang lalaki at niyakap ang binti ng ating bida. Humagulgol siya at nangakong pagsisilbihan ang ating bida habang buhay kapag naging matagumpay ito. Patuloy ang kanyang pasasalamat habang sinusubukan naman ni Zek na lumabas ng kwarto. Sa research building ng Drake Academy, naisip ni Zek na kalokohan ang lahat at nagtataka kung bakit ang taas sumingil ng mga balasubas sa Magic Tower samantalang mukhang madali lang naman ang trabaho. Naalala niya na ang espesyalidad ni Ghost ay konektado rito. Kaya naman, sinubukan niyang alalahanin ang kinalalagyan ng research lab. Habang hinahanap niya ang lalaki, napansin niya ang isang gulo sa isang eskinita. Isang bata ang pinagtutulungan ng mga siga. Umiiyak ang bata habang humihingi ng paumanhin. Biglang naalala ng bida na ganito rin ang nangyari sa nakaraan niyang buhay. Napangitnit siya sa galit at nagpa siyang tingnan ang eskinita. Tinawag ni Leon na basura ang kawawang bata. Patuloy niya itong binubugbog, ibinubuhos ang galit niya kay Zek sa kawawang biktima. Ayaw tanggapin ni Leon ang pagkatalo niya, at sinabing kalokohan lang ang lahat habang pinapatulan ang bata sa sahig. Iniisip ni Leon na natalo lang siya dahil sa biglaang pag-atake. Tinawag niya itong sambalang, at hindi siya naniniwalang isang pure blood awakener si Zek. Nang lumitaw si Zek at nagsalita, biglang nagbago ang mukha ni Leon. Nakangiting mayabang ang bida, pero bigla itong naging seryoso at naging sobrang talim ng tingin. Inutusan niya ang mga siga na lumuhod kung gusto pa nilang mabuhay. Pinagtawanan naman siya ni Leon dahil sa kayabangan niya. Duda pa rin siya kung nakaranas ba talaga ito ng tunay na pure blood awakening, pero pinatahimik siya ng bida. May pananakot siyang nag-utos na yumuko ito, kundi ay katapusan na niya. Kinabahan ng husto si Leon sa mga salitang iyon. Natakot siya at nagsimulang pagpawisan, nagtataka ang siga kung bakit ganito katindi ang nararamdaman niyang pressure. Wala lang si Zek nitong mga nakaraang buwan. Napangitngit sa galit si Leon at minura siya. Inutusan niya ang mga tauhan niya na sumugod at atakihin agad ang bida. Pero hindi man lang natinag si Zek sa paparating na suntok, nagbabala siya sa kanila sa huling pagkakataon. Madali niyang iniwasan ang suntok. Binugbog ng pambato natin ang unang lalaki at tinalo pa ang isa. Sinalo ni Zek ang batang lumilipad patungo sa kanya at madali itong itinapon pabalik. Nilampaso niya ang buong gang sa isang iglap. Pinagpapawisan si Leon at hindi makapaniwalang ito ang Zek na nakilala niya noon. Nilapitan siya ng bida at mayabang na sinabihan ang lampat na lalaki na huwag mag-alala. Saglit lang tong masakit, sabi niya. Sa takot ni Leon, inilabas niya ang kanyang espada at pinatitigil ang bida. Ipinaalala ni Zek sa kanya kung anong ibig sabihin ng paglabas ng sandata sa training zone, pinagpawisan ang lampat. Hindi na siya nakapagsalita para lang mailigtas ang sarili sa nakamamatay na presensya ni Zek nang ilabas nito ang kanyang espada. Inanunsyo ni Zek na gaganti siya para sa kanyang karangalan. Inilabas din niya ang kanyang espada at nagtakda ng mga panuntunan. Matatapos lang ang laban nila kapag may namatay na sa kanila. Kung sino ang unang bumunot ng sandata, siya ang dapat managot sa anumang mangyayari. Ginawang saksi ni Zek si Liam, ang bugbog saradong bata. Magsisimula na sana ang laban pero pinatigil siya ng lampat na siga at humingi ng tawad. Napaihi pa si Leon sa kanyang pantalon. Nagmakaawa siya sa bida na hayaan na siyang umalis. Sa pagkakataong ito, naalala ng ating bida ang nakaraan. Kaya tinawag niyang basura si Leon at, sa isang kisap mata, tinabas ang tainga ng siga bilang bayad sa mga ginawa nito. Napasigaw sa sakit si Leon, pero binalaan siya ng malupit na bida na huwag na itong ikakabit muli. Kundi ay ulo na niya ang susunod na matatabas. Tinanong ng biktima si Zek kung bakit siya nag-abala. Nailigtas siya. Binaliwala lang ito ng ating bida dahil ginawa lang daw niya ito para sa sarili niya. Habang paalis, naisip niya kung binago ba siya ni Galeon. Sa wakas, nahanap na rin niya ang propesor. Tinanong niya kung posible ba ito. Diretsahang sumagot si Phantom at sinabing maaari itong gawin. Ipinapaubaya na ito ni Zek sa kanya pero pinatigil siya ng propesor at pinakinig ng mabuti. Ipinaliwanag ni Phantom na hindi mahirap ang kabuuang komposisyon. Pero ang tunay na problema ay ang core nito. Kailangan ang core para sa lakas. Sinasabing ang core ang puso ng makina. Dahil maraming restriksyon ang circuit na ito, mukha man itong maliit pero kailangan nito ng matinding enerhiya. Kailangan din nilang kontrolin ang output sa tamang oras. Naintindihan ni Zek ang lahat at nagtanong kung may paraan ba. Ipinaliwanag ng propesor na may dalawa silang opsyon. Maaari niyang baguhin ang disenyo, pero dismayado niyang binanggit na ang ganitong gawain ay aabutin ng 10 o hanggang 15 taon. Nagulat si Zek, pero inulit ng propesor na talagang mahabang panahon ang kakailanganin dito.
Ang pangalawang paraan ay makakatulong sa kanila na hindi na baguhin ang disenyo ng core sa pamamagitan ng paggamit ng ibang materyales. Inamin niyang makakatipid ito sa oras, pero kailangan nila ng isang high compression mana stone. Absurdo para kay Zek ang nalaman niya at agad siyang tumayo. Naalala niyang isa itong sinaunang artifact na sobrang bihira. Walang sinumang makakagawa nito, kahit gamit pa ang makabagong teknolohiya. Sinabi ni Phantom na tama siya at pinaalalahanan siyang mas mahirap pang makahanap ng ganoong mga materyales sa isang guho. Para makakuha ng batong gagana, sa orihinal nilang disenyo, magkakahalaga ito ng 3,000 gintong barya. Hindi agad nakapagsalita si Zek. Inaasahan na ang pagkadismaya niya dahil baka mapatalsik siya kung may makapansin at malaman na hindi siya gumagamit ng aura. 15 taon, masyado iyong matagal, pero napakamot na lang siya sa ulo at inamin na hindi rin niya kaya ang 3,000 gintong barya. Mahirap para sa kaniya ang tanggapin ang pagkatalo at kalimutan ng panday. Halos lahat ay naniniwalang kaya niyang gumamit ng aura dahil sa nangyari noong seremonya ng pagbabasbas. Pero ang totoo ay, isa lang itong peking reaksyon na naipakita niya gamit ang kaniyang ether at kakayahang magpagaling. Hindi niya pa rin mababago ang katotohanan na hindi siya marunong gumamit ng aura. Ang ether ay isang kapangyarihang hindi kayang kontrolin ng mga normal na tao. Maliban sa kakayahan ng kaluluwa ng espiritu, wala na siyang magamit na kahit anong kasanayan sa espada na gumagamit ng aura. Pero kahit sa kakayahang yon, ang tanging magagawa lang niya ay palakasin ang espada at paikutin ito. Kung ikukumpara sa ether, mas madaling gamitin ang aura, kaya naman kailangan niyang makuha ang gram. Ang espada ng ningning. Frustrated pa rin si Zek at patuloy na nag-iisip tungkol sa kakaibang bato para makahanap ng solusyon. Namangha si Phantom at naisip na malamang ay napakahusay ng nakaisip ng mga planong ito. Tinawag niya itong isang epektibong disenyo at naisip na kahit sa mga relikya ng ginintuang panahon, bihira ang makagawa ng ganito. Nakikinig si Zek sa mga sinasabi niya at biglang nagkaroon ng ideya. Tumayo siya at inutusan ang propesor na asikasuhin ang disenyo. Hanggang sa bumalik siya. Naguguluhan ang propesor at nagtanong kung gusto ba ni Zek na ulitin niya ang disenyo at sayangin ang 15 taon ng buhay niya. Pero nilinaw ni Zek na magdadala siya nito. May kumpiyansa niyang sinabi na alam niya kung paano makakakuha ng isang high compression mana stone. Nagsimula ang ginintuang panahon at ang digmaan para sa kalayaan para sa wakas ay makatakas ang sangkatauhan sa pamumuno ng mga dragon. Natapos ito nang mamatay ang masamang dragon na si Bahamut sa kamay ni Tarakin Drake. Sa wakas ay nakamit ng sangkatauhan ang kapayapaan sa loob ng isang buong siglo. Pero sa panahong iyon, ang mga sinaunang relikya na natuklasan sa loob ng lungga ng dragon ay naging mga labi ng ginintuang panahon at ng bayaning hari. Lahat ng relikyang iyon ay higit pa sa anumang kayang gawin ng mga tao. Kabilang sa mga ito ang High Compression Mana Stone. May sapat itong lakas para tustusan ng madali ang pangangailangan sa mana ng isang buong nayon, isang relikya mula sa panahon ng bayani. Narating ng ating bida ang sentral na silid-aklatan ng Drake Academy. Kahit wala nang gumagamit nito, ang sentral na silid-aklatan ay pinananatili pa ring maayos dahil ang lahat ay naniniwalang si bayaning Tarakin Drake mismo ang nagtayo nito. Ilang dekada na ang nakalilipas, noong ang mga archive ay pinalalawak, maraming relikya mula sa ginintuang panahon ang natuklasan. Ang Magic Tower at ang Archimage ng Nirvana ay hindi nag-aksaya ng oras para makialam. Sa loob ng mga buwang iyon, maraming relikya mula sa panahon ng bayani ang nahanap at agad na kumalat ang mga tsismis tungkol dito sa buong kontinente. Naalala ni Zek na ito ang nangyari sa nakaraan niyang buhay. Pumasok siya sa silid-aklatan at naniniwalang ang mga relikya ay wala pang nakakatuklas hanggang ngayon. Maaari siyang maghanap buong araw pero nagdududa siya na mahahanap niya ang mga ito ng ganoon kadali. Kaya naman, ginamit niya ang kaniyang mga mata ng dragon at naglibot sa buong silid-aklatan. Napansin niya sa wakas ang isang kakaibang baldosa. Kaya hinawakan niya ito para kumpirmahin kung mayroon bang nakatago sa likod nito o wala. Pinagana niya ang kaluluwa ng espiritu at naalala na ito lang ang tanging gamit ng ether na itinuro sa kaniya ng kaniyang guro. Ang ether ay kayang mag-anyong materyal kaya naman maaaring gumamit ang may-ari nito ng iba't ibang katangian tulad ng paghiwa para gamitin sa iba't ibang sitwasyon. Marami pa ring itong mga kahinaan. Ang ether ay hindi maaaring gamitin maliban na lang kung gagastos ang gumagamit nito ng malaking halaga para sa kahit anong bagay. Nagsimula siyang makaramdam ng pagkapagod pagkatapos gamitin ang teknik, pero nang hindi nag-aaksaya ng oras, pumasok siya sa baldosa. Sa loob ng isang kuweba, nagmitsa siya ng apoy, at naalala na ang mga balita sa dati niyang buhay ay hindi kailanman nabanggit na ganito pala ito kalalim. Bigla siyang may narinig, kahit na natatandaan niyang ang mga guho ay natuklasan ng hindi bababa sa 10 taon ang nakalipas. Nagtaka siya kung may nakatuklas na barito, pero sumilip siya at napansin ang mga kalansay na may hawak na mga pala at piko.
Ginamit niya ang kaniyang mata ng dragon para kumpirmahin na hindi sila gawa ng isang lich. Kaya naman, nagpa siya siyang paganahin ang critical strike at mabilis na sumugod para pulbusin ang mga ito. Nakakuha siya ng 2 karma points matapos silang talunin. Napangiti si Zek dahil napagtanto niyang tuluyan na niyang nakalimutan ang tungkol sa karma points dahil masyado siyang nakatutok sa pagkuha ng artifact. Bigla siyang nagpakita ng masamang ngiti at naisip na ito na ang perpektong pagkakataon para mag-farm ng karma points. Nagpatuloy siya sa pag-abante at winasak ang 20 pang mga kalansay para makakuha ng karma points. Ipinakita ng sistem ang lahat ng opsyon na mayroon. Siya. Kaya naman, nagpa siya siyang tingnan kung ano ang pupwede niyang mabili. Matapos makita ang mga kinakailangang karma points, nalaman niyang bukod sa isang minimap, wala na siyang ibang mabibili sa ngayon. Kaya naman, agad niya itong binili. Ipinakita sa kanya ng system ang eksaktong lokasyon niya. Para itong isang mahiwagang mapa sa kanyang paningin, may isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Kaya naitanong niya sa sarili kung ano ito. Agad na naging 3-dimensional ang minimap, namangha si Zek dito. Pero napansin niyang may isang silid na iba ang kulay. Sinabi ng system na isa itong storage room. Kaya kung sasabihin niyang oo, magbibigay ito ng direksyon papunta roon. Nagulat si Zek dahil naalala niyang inabot ng ilang araw ang research team bago nahanap ang storage room, pero heto siya at natuklasan ito ng walang kahirap-hirap. Binigyan siya ng system ng pinakamagandang ruta papunta roon na mahirap paniwalaan para kay Zek dahil imposibleng maligaw siya sa tulong ng ganito kapaki-pakinabang na skill. Sa wakas ay nakarating na siya sa kanyang destinasyon pero isang dambuhalang pinto ang tumambad sa kanya. Napaisip siya kung ano ang dapat niyang gawin ngayon dahil hindi naman bubukas ang pinto sa isang simpleng tulak lang. Sinubukan pa rin niya pero isang kakaibang mahika ang tumulak pabalik sa kanyang kamay. Hinuha niya na ito ang dahilan kung bakit nadamay pati ang Archmage ng Nirvana at ang Magic Tower. Tiningnan niya ang kanyang napapasong guwantes at naniwalang baka nawalan na siya ng kamay. Doon, nag-alinlangan siya kung mabubuksan ba niya ito. Kaya naman, nagtanong siya sa system. Sumagot ito at kumonekta sa security device. Dahil sa kanyang hiling, sinubukan ng system pero nabigo ito. Kaya sa halip, inactivate nito ang manual device. Nagulat si Zek at humingi ng kumpirmasyon kung sumagot ba talaga ito. Positibo ang naging sagot ng system na nag-iwan sa kanyang tulala sa gulat. Nagpa siya siyang gamitin ito at humingi ng paliwanag kung bakit ba siya bumalik sa nakaraan. Walang masabi ang system. Kaya naman, tinanong niya ang administrator system. Wala ring sagot ang system. Kaya nagtanong uli siya at inalam kung sino ang bumuo sa system na ito. Muli, wala siyang nuhang sagot. Kaya naman, nainis na siya at sumuko na lang. Inutusan ni Zek ang system na buksan na lang ang pinto. Kaya kinumpirma ng system ang kanyang utos at binuksan ang pinto ng storage room ng Dragon Slayer. Namangha si Zek sa sandaling makita niya ang mga treasure chest sa loob ng silid. Gaya ng nangyari sa nakaraan niyang buhay, puno ang lahat ng mga chest ng mga relikya at mahahalagang kayamanan. Ang makakuha ng isa sa mga ito sa lansangan ay maituturing na isang milagro. Hinalughog niya ang lahat ng chest at sa wakas ay nahanap ang mga compression mana stone. Nakahanap siya ng 4. Kaya gumamit siya ng isang karma point para palakihin ang kanyang inventory at makapagtago ng isa. Kulang ang kanyang storage, kaya nagpa siya si Zek na bumalik na lang balang araw kapag kaya na niyang bitbitin ang lahat. Sa tingin niya ay sapat na iyon, pero bago pa man siya makaalis, ang ating bida ay nakaramdam ng isang kakaiba at nakababahalang pakiramdam. Kaya lumingon siya sa likod at mula sa kung saan, maraming magic circle. Ang lumitaw sa paligid niya at itineleport siya sa ibang lugar. Ang magic circle na biglang bumalot sa katawan ni Zek ay nagpabagal sa kanya. Pagdilat ng kanyang mga mata, napansin niyang nagbago na ang kanyang paligid. Kaya naman, agad niyang tinanong ang system kung nasaan siya. Agad itong sumagot na kasalukuyan siyang nasa loob ng bahay ng Dragon Slayer. Sa nakaraan niyang buhay, hindi pa siya nakarinig ng tungkol sa isang silid na puno ng mga kabaong sa loob ng mausoleum. Pagbukas niya ng minimap, nalaman niyang hindi siya malayo sa huling silid kung nasaan siya kanina. Pero kahit anong tingin niya, walang daan na nagdudugtong sa bahay ng Dragon Slayer. Kung ganoon, malaki ang posibilidad na isa itong hidden area na hindi pa kailanman natutuklasan o naisusulat sa mga tala. Anoon? Dahil nagpa siya siyang sulitin ang kakatuwang sitwasyong ito, tumakbo siya papunta sa isa sa mga kabaong at binuksan ang sementadong takip nito. Sa loob, mayroong isang medieval armor na nakahimlay. Ayon sa system, isa itong eksklusibong kagamitan para sa Dragon Slayer. Hinawakan ni Zek ang armor at napansin ang mga gasgas at luma na ang buong ibabaw nito. Matapos ang masusing pagsusuri, natukoy niya na ang kagamitang ito ng Dragon Slayer ay iba sa mga armor na nagmula sa Golden Age. Sa likod nito, may nahanap siyang isang uri ng pabilog na butas.
Sa pagdugtong-dugtong ng mga impormasyon, tantiyan niya na ang butas na ito ay dapat nakakonekta sa nakuha niyang gamit 1 minuto lang ang nakalipas. Binuksan ni Zek ang kanyang storage at inilabas ang isa sa mga high compression mana stone. Hindi niya hahayaang masayang ang napakagandang pagkakataong ito. Sa sandaling isinuot niya ang sinaunang relikya, ang system ay agad na nalaman niyang matagumpay nang naikabit ang mana battery sa equipment ng Dragon Slayer. Nagliwanag ang buong armor nang ma-activate ito. Pagkakita rito, napangiti si Zek dahil sa excitement. Napakalaking diskubre nito kung sakali. Pero 1 segundo lang ang lumipas, nagsimula ng mag-crack at masira ang armor. Ang excitement niya ay mabilis na napalitan ng takot at gulat. Bigla kasing sumabog ang buong armor. Napuno ng usok ang buong silid, at ayon sa system, nagkaroon ng overload kaya nagmalfunction ang equipment. Nagbabala pa sana ito tungkol sa pagsabog, pero huli na ang lahat. Nagsorry naman ang system sa kanya. Medyo huli na ang abiso. Buti na lang, hindi ito nagdulot ng malaking pinsala. At least, nakumpirma na niya ang tungkol sa mga bato. Ang mga high compression mana stone pala ang pinagmumulan ng lakas ng kanyang mga ancient armor. Napaisip siya kung gaano ba katindi ang armor na ito para mangailangan ng ganoon kalakas na enerhiya. Naglista si Zek sa isip niya na tatanungin si Professor Fanon tungkol dito pagkalabas niya. Sa ngayon, minabuti muna niyang maglibot sa kakaibang kwarto para maghanap pa. Bukod sa mga kabaong, wala nang laman ang ibang mga silid. Sa wakas, narating din niya ang huling kwarto. Gaya ng mga nauna niyang tiningnan, isa itong malawak at bakanteng lugar hanggang sa makita niya ang isang glass cube sa gitna ng silid. Biglang lumitaw ang isang system notification sa harap niya at halos lumuwa ang mga mata niya sa gulat. Pinawisan siya ng malapot. Ang tanging nasa isip niya ay kung gaano talaga kabaliw ang Tarakandraken yon. Ang cube na iyon ay walang iba kundi ang pamana ng founder. Ito ang puso ng isinumpang light dragon na si Bahamut. Akalain mo yun? Iniwan pala ng ninuno niya ang puso ng dragon na pinatay nito bilang pamana sa kanyang mga apo. Ito pala ang dahilan ng masamang kutob na naramdaman ni Zek pagpasok pa lang niya sa storage room. Pero kumpara sa madilim na presensya kanina, iba ang inilalabas na enerhiya ng puso ni Bahamut. Nang inotify siya ng system na nagre-react ang puso ng dragon sa kanya, naramdaman ni Zek na binalot siya ng kadiliman. May narinig siyang boses sa loob ng kanyang isipan, isang boses na puno ng puot at nagsasabing wala na siyang ibang pagpipilian. Isang boses na sumisigaw na kailangan niyang patayin silang lahat. Bago pa man tuluyang malamon ang isip niya, biglang gumana ang kanyang indomitable mental defense. Pagkabalik sa huwisyo, nakaramdam siya ng matinding sakit sa ulo. Sa loob ng sandaling iyon, may kung anong kumontrol sa isip niya. Ramdam pa rin niya ang presensya nito sa loob ng kanyang katawan na naging sanhi ng pag-itim ng isa niyang mata. Dahil sa tindi ng nangyayari, nakaramdam siya ng takot. Ang cube na iyon ang kinaroroonan ng puso ng dragon. Habang gulat pa rin dahil sa muntik ng pagsapi sa kanya, binigyan siya ng system ng isang urgent quest na tinatawag na Test of Tarakandrake. Kailangan niyang talunin ang matinding sumpa sa loob ng pusong iyon. Muling nabuhay ang madilim na presensya. At nang sinubukan itong pigilan ng kanyang indomitable mental defense, sa unang pagkakataon, pumalya ang kanyang inaasahang class skill. Dahil dito, nilamon ng pagnanasang pumatay ang kanyang utak, ang boses na nag-uudyok sa kanyang pumatay.